Anak ni Miss Icy Trazona na si Miss Sofia Trazona abay agarang sinagot ang kanyang stepfather na si Mr. Alvin. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell. Ang daming bash ni Icy. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Anong point niya daw? Okay. Totoo naman Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged that Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one built anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search nyo sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung huwag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell if you don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. And other realization pa. Ako, I believe talaga na I am only answerable to God alone. Siya lang ang pwede man-judge sa akin. And if yung mga ibang tao i-judge ako, I wouldn't take it personally. Kasi siya lang ang pwede man-judge sa akin. And the word of God doesn't condemn people. Kasi mahal nga tayo ng Diyos. Bakit niya tayo i-condemn? Talagang tatanggapin niya tayo. Tinanggap niya nga tayo ng makasalanan. Na what more pa na naniniwala tayo sa Kanya. And I have a personal relationship with God. So, bakit parang medyo condescending na yung naging interview? Oo. Ayun, medyo nakaka-degrade po ng pagkatao na. Oo. Grabe naman yung tingin sa amin. Parang, hindi naman kami nagnaka. Hindi naman kami pumatay ng tao. Ayun. Nagtatrabaho naman kami na maayos. Wala naman kami tinatapakang ibang tao. Masaya naman kami sa ginagawa namin. And meron kami personal na relasyon sa Diyos. At walang ibang pwedeng kumestion na. Kung Noong nagdaang araw, isang mainit na usapin sa showbiz ang umani ng malawakang atensyon at isang pahayag na ginawa ni Alvin Aragon, asawa ni Icy Trazona, tungkol sa homosexuality at kung paano ito tinitignan ng Diyos ayon sa Biblia. Sa kanyang panayam sa isang radyo, sinabi ni Aragon na maraming bumabatikos kay Icy dahil hindi tinanggap ang anak na bading. Pero ayon sa kanya, ang posisyon nila ay batay sa salita ng Diyos at sinabi niyang God judge homosexuality. Ibinahagi rin niya na ayon sa Biblia may hatol na naghihintay sa mga patuloy na nabubuhay sa ganoong pamumuhay. Matapos itong lumaganap, naglabas ng reaksyon si Sofia Trazona, ang unang anak ni Icy at isang transgender woman, sa isang vlog interview kay Mr. OG Diaz. Hinayag niya na nirerespeto niya si Alvin bilang asawa ng kanyang ina, ngunit nasaktan siya sa mga pahayag na tila nagko-condemn na mga bakla at LGBTQ+. Ang ironic naman sa aking manggagaling ayon sa kanya. Dagdag pa rito, sinabi ni Sofia na hindi niya nais itong gawing personal at naniniwala siyang siya lamang ang sasagot sa Diyos at sa kanyang buhay at pagkatao. Ipinahayag niya na ang salita ng Diyos ay nagmamahal sa lahat at hindi dapat ginagamit para saktan o husgahan ng iba. Ang relasyon ni Sofia at Icy ay naging komplikado rin. Ayon sa iba't ibang ulat, nagiging malayo ang kanilang ugnayan dahil sa mga isyong ito at ang biological na ama ni Sofia ay patuloy na sumusuporta sa kanyang gender transition. Upang mabigyang linaw natin ang mga pangyayari, narito po ang ilang mahalagang punto. Number 1, ang pahayag ni Alvin Aragon tungkol sa homosexuality. Hindi lamang ipinahayag ni Alvin na ang Biblia ay tumutukoy sa homosexuality bilang isang bagay na hinatulan ng Diyos, kundi iminungkahi rin niya na ang pagiging LGBTQ+ ay hindi tugma sa pananampalatayang Kristiyano na dapat sundin. Ayon sa kanya, ang isang mabuting magulang ay dapat sabihan sa anak
or sabihin sa anak kung anong huwag gawin dahil dito, ito raw ay maaaring magdala ng kapahamakan. So, nagkaroon po ng reaksyon si Miss Sophia Trazona. Si Sophia na mas kilala din bilang drag artist at transgender woman ay nagbigay din na siya ay may sariling relasyon sa Diyos at hindi tinatanggap ang mga pahayag na humuhusga sa kanyang pagkatao sa pagkatao ng iba sa LGBTQ+. I'm only answerable to God alone, saad niya. Pinapakita ang kanyang pananampalataya at dignidad bilang isang tao. So, dahil dito ay meron din po mga balita patungkol po dun sa estado ng relasyon ni Sophia at ni IC. May mga ulat na ugnayan ni Sophia at ni IC ay naging malayo na may takot at sakit na dala sa kanilang mga nakaraang karanasan at mga hindi pagkakaintindihan. Gayunpaman, may mga pahayag din si IC na hindi raw nawala ng komunikasyon at nagte-text pa rin sila ng mensahe ng pagmamahal sa isa't isa. Sa isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pahayag ng isang kilalang tao. Ito ay sumasailalim sa mas malalim na mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan, pagtanggap at pagmamahal. Ang pagiging LGBTQ+ ay hindi isang bagong issue sa Pilipinas. Maraming kabataan at matatanda ang lumalabas at kinikilalang kanilang tunay na sarili. Ang tanong ay paano natin ito tinatrato sa ating mga tahanan at komunidad. Ang pahayag ni Alvin Aragon ay hindi kakaiba sa marami pang mga tradisyonal na pananaw. Tinitignan ang sexual orientation at gender identity sa lente ng relihiyon at moralidad. Sa isang banda, normal na ang isang tao ay magkaroon ng sariling pananampalataya at interpretasyon ng Diyos. Ngunit sa kabilang banda, hindi dapat gawing sandata ang relihiyon upang siraan, husgahan o saktan ng isang tao dahil lamang sa pagkakaiba niya mula sa karamihan. Umaalingaw-ngaw sa ang mga komento ni Sophia, ang isang napakahalagang katotohanan ng pagmamahal at pagtanggap ay hindi dapat kailanman nakadepende sa kung ano-ano ang napili ng isang tao sa kanyang buhay. Ang mensahe niyang trans and proud ay hindi pagmamataas kundi pag-uukol ng dignidad at pagkilala sa sariling halaga. Hindi maging batayan ng opinyon ng nag-iisang tao kahit na ito'y mula sa pamilya o relihiyon para husgahan ang pagkatao ng iba. Ang mga pahayag tungkol sa impyerno, hatol o pagkabading kapag ginamit sa maling paraan ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa damdamin at mental health ng isang tao. Ito'y isang bagay na hindi dapat binabaliwala. Maraming pagsasaliksik ang nagpakita na ang mga bakla, transgender at iba pang miyembro ng LGBTQ+ community ay mataas ang risk ng depression, anxiety at suicide kapag sila ay nadidiscriminate o hindi tinatanggap, lalo na ang kanilang sariling pamilya. Hindi rin dapat na sabihin na nagmamahal ako pero at pagkatapos ay bigyan ng kondisyon ang pagmamahal batay sa isang ideolohiya o interpretasyon ng Biblia. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat nakadepende sa pagkakatugma ng mga pananaw sa relihiyon. Hindi rin sapat na parang kailangan meron po tayong tinatawag na mas malawak na pag-iisip patungkol dito po sa isyong ito, ano? Kasi pag pinag-usapan talaga it's about the religion, very broad and talagang pag-iisipan mo kasi katulad po ng mga naging actions itong si Mr. Alvin, ano, talagang marami po talaga ang hindi natuwa at hindi talaga sila ganun kakumbinsido sa mga sinasabi ni Mr. Alvin. Although sabihin na natin it was really a Bible base, pero yun nga, medyo ang daming offended, no, dun sa kanyang ginawa. So, ang discussion tungkol sa statement ni Alvin Aragon, ang reaksyon ni Sophia Trazona ay isang halimbawa ng malalim na hamon ng modernong lipunang Pilipino. Ito hindi lamang usapin ng showbiz, kundi isang salamin sa mga pangyayaring nararanasan ng maraming pamilya, ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng pananampalataya, tradisyon, at ang respeto sa pagkatao ng bawat individual. Ang salitang trans and proud na binitawan ni Sophia hindi lamang sa isang pahayag, ito ay isang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, dignidad at pagmamahal na hindi dapat nakatuon lamang sa kung ano ang tingin ng ibang sa atin, kundi paano tayo tumayo para sa ating sarili. Ang tunay na pagsusuri ng usaping ito hindi lamang sa sosyolohiya o reliyon, kundi sa puso ng bawat Pilipino kung tayo ay bukas sa pagbabago at kung kaya nating tanggapin ng iba ng buong puso kahit na ito ay iba sa atin. Ayun. So, talagang medyo
ang dami pong mga celebrity ang nag-comment patungkol sa bagay na ito, at isa rin sa mga talagang malaki yung naging epekto nito ay kay Miss Sofia Trazona, no, yung transgender na anak nitong si IC, kasi nagsimula lang naman ang issue patungkol sa hindi pagpayag or hindi pagsama, no, pagre-resign nitong si IC Trazona sa sex bomb. At dahil po dito nag-ugat-ugat na siya dahil po sa mga naging mapanakit, no, ng mga statement ni Mr. Alvin Trazona or Alvin Aragon. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone.